all the way to 5. But let's see, sino ang makaka-execute na mas magaling sa game number 2. 50-50 ang kutob namin dito ni Wolf sa panel. Let's pass you back on over to our casters, QWERTY and Joshy Cakes, to call the action for Aurora versus TNC. Ang kwento kung kanino bang liwanag ang mas magniningning. Nakaisa na ang Northern Lights. Kaya bang bumawi ng TNC Pro Team ng Phoenix Fire at itabla into 1-1 ang ating serye? Definitely when it comes to the matchup, sobrang ganda na double fighter setups ang makikita natin ngayon. At the same time, ibang mga carries ang makikita natin dito sa laban. Specifically for TNC, maganda yung pwedeng gawin ni Lancy dito sa kanyang Lunox. Siya yung isa sa mga mainly na panggagalingan ng damage output together with Saida sa kanyang Lancelot. So kung early game ang usapin, tulad nga ng sinabi ng Parel, 50-50 pa rin talaga eh. Kasi kayang lumaban ng Aurora doon sa mga objectives. Kaya nilang maging one step ahead dahil sa vision control na meron yung YSS at yung Novaria. Pero ito rin yung maganda ngayon. Kumbaga kasi kung kanina, tila ba parang hindi kinayang pumalag ng Obsidian ni Benny. Since naka-fighter gold lane siya, may 50-50 chance na kaya din niyang lumamang against kay Doming Kite dun sa may bandang ibaba. Pero, para sa akin na naglabas si Yue dito ng isang Novaria, men, ano na to, parang may gustong sabihin ng Aurora. Ang aabot lang sa kanya would be yung Yuzong ni Trimar. Kaya din ganun doon pumunta yung kanilang trap. Pero kapag kasi pumasok na si Trimar, wala nang alisan. Ganun na yung gustong gawin ng Aurora. Pero may ton dito, may Beauty Boy nakasunod. Pero bigla silang nahuli sa patibong ng Aurora. Jack no ngayon ang may ipit. Mountain Shocker ay ginamit na. Tutumbay na double for Demon Kite. Zaida? Si Zaida sumubok tumahi. Nag-dodge na kanyang Thorn Rose pero wala siyang makukuhang kapalit. Ganda rin sinasabi mo kanina na ang tanging pwedeng umabot si Trimar kapag meron siyang dragon. Pero alam ng Aurora din yun. Since wala pang dragon, all-in muna natin kay Trimar. Pero si Saida pa rin ang makakasecure ng turtle. Napagandang retribution, Edward, ay makukuha din ng TNC Pro Team. Dito na nagmatter. Yung sinabi nga ng panel, again, 50-50. Trades after trades. At makikita mo rin kasi na ang aga ng sama ni Benny Cutie dun sa laban na yun, nandun agad siya. Kaya sobrang dikit ng laban, 2-3 ang kill score dito. Pero lamang ng onte ang TNC kasi nga meron silang turtle na nakuha. At tama ka, medyo maagang sumama doon si Benny. So, na-pick off din dito nitong si Domeng, si Lancy, doon sa sitwasyon kanina. Magiging equal na naman kahit paano yung grade, pero sa baba, since kayang mag-burst down, isang sipa lang yung kailangan tapos burst na manggagaling kay Lancy. Ito yung sinasabi natin, ibang klase ngayon yung nakikita nating laban kasi we're used to seeing na si Benny Cutie yung hinahainan para mag-damage, para makuha niya yung kill. Pero ngayon, siya yung naghain kay Lancy. O Lancy, sipa, binurst down ng Lunox. And for TNC, pwedeng ulit-ulitin na ganun yung mangyari. So kailangan din pala mag-ingat dito ng Aurora. Lalong-lalo na may mga possible panggugulat din na gagawin dito ang TNC. Kasi katulad na ginagawa ni Light kanina with the Flicker Tech Charge, doon nagugulat yung TNC. So ngayon, meron namang Flicker tas Way of the Dragon. So meron na silang pangbawi dito against Aurora. Pero 30 seconds pa bago mag-spawn ang next turtle objective para dito sa larong to. Pero for Aurora din kasi kung pag-uusapan natin yung kanilang lineup, specifically yung dalawang fighters nila, masasabi natin na ganun nga, 50-50 nga. Hindi mo, parang sino ba lalamang doon sa mga 1v1 kundi hindi natin masasabi clearly. Kaya even yung kanilang mga kampi talagang tutulungan sila para mas makalamang doon sa lane matchup. Ang advantage ng Aurora, mas teamfight centric yung lineup nila. Diba? Pwede mong gamitin pang pick off, pwedeng isa lang yung targetin mo. Pero dahil nandun yung malaking AOE mula doon sa tech charge ni Light and even yung I am offended ni Doming Kite, maaaring magbago kapag naging 5v5 na yung laban. Kapag nagsabayan na, ngayon may turtle, pwede pagkagawan. Malayo pa naman si Demon Kite, mukhang libre ito for TNC. And so far for those two objectives, maganda ang pinapakita ng TNC when it comes to those pre-turtle or pre-objective team fights. Binigay na nga din ng Aurora kasi naka-Eason Shin sila dito. Ang kaso nga lang for TNC, talagang binibigay din nila yung kanilang mga sarili dito sa Aurora. Ihakain talaga nila yung kanilang mga sarili. There goes the vision na mga galing kay Demon Kite.
kitang-kita nila na maraming ready dito mula sa Phoenix Army. So nagiging maingat pa rin ang dalawang to when it comes to initiation. Ginamit din ni Zaida yung retry niya para lang di siya mahabol ng mga members dito ng Aurora. Meanwhile, Timar, medyo nangalahati yung buhay niya doon sa poke damage. And isa pa yon sa pwede nating sabihin for Aurora. Poke damage-wise, I mean, kung makuha niya yung groove bigla, na yung kanyang kumbaga apoy yung init ng kanyang mga pa-star shatter, problema din yon ng TNC. Kaso nga lang ngayon, si Chakno ang nagbe-bridge nung gap na yon. Hindi mo sila tatamaan kung dito pa lang sa harapan mo, haharangan ko na. Si Chakno naman ngayon yung nagiging Edward kanina sa Game 1. Oo. Siya naman mismo yung sasalo sa lahat ng ibabato dito ng Aurora. And things are going silent in compare with game number 1. 1.8k na lead na meron dito ang TNC. Talagang napanghahawakan naman nila. Meanwhile for Aurora, hindi din sila basta-basta lumalaban dito kasi in the first place, ayaw nila mag-take ng risk kasi baka lumaki yung lead ng TNC, and in the second, kailangan talaga mag-connect yung mga skills na ibabato nila. Kailangan magsimula. Etong si Light or even si Yue, either way, kayang-kaya nilang pumatay dito. So, feeling ko baka doon sa next turtle pa magkakaroon ng action. Hindi naman ganun kalaki din yung agwat ng mga individual players from Aurora doon sa katapat nila. Kumbaga maintaining striking distance lang din. And for Yue, parehas nga lang sila ng item dito ni Lancy na glowing wand. Yung una nilang ginawa o yung una nilang binild. Meanwhile, Chakno and Light, ganito lang yung gagawin ng dalawang yan eh. Lagi lang silang magdidikit. Kaso nga lang, delikado dito kapag napunta ka doon sa pwesto na marami palang kasunod. Pero may yung vision na ngayon, kalaban, may vision na ngayon. Kita na nila, may pangalawang vision pa na bigay ng Astral Egg mula kay Yue. Pero objective pa rin ang uunahin ng TNC na retrin agad ni Zaida. Tremor! Si Tremor ang naipit, napaangat, di na pinapaalis pa. Ayaw ang pwede doon walking pero nakupapatakbo pa kasi hindi din naman nila kaya ng damage. But si Zaida, meron siyang ibang plano, meron siyang ibang target. Si Doming Kite ang napili. Patayin ni Zaida. And now for TNC, lalaki ang lead na meron sila dito. Yung zoning na ginawa kanina ni Tremor para hindi makalapit si Demon Kite, that gave them the way, that gave them the turtle. At the same time, kaya pa nila humanap ng paraan para mas umangat pa dito at mas makalamang pa against Aurora. That is because of Zaida na kung saan kahapon pa sobrang init niya na sa paggamit ng mga assassin heroes. Nakita natin yung funny niya, yung Hayabusa na mga nakikita natin sa kanya all throughout the season. And even this Lancelot and YSS. And now for this time, TNC, hinahawakan lang nila yung lead. Malaki yung ginagawa, malaki yung factor na ginagawa ni Chakno dito. Yung lagi niyang nakikita saan manggagaling si Light. Alam niya kung saan lagi manggagaling ang mga members ng Aurora. Nga naman kasi kapag hinarangan mo yung liwanag, ay hindi natatagos yun. Tama, hindi yun basta-basta makakatagos, pero si Zaida nakatagos. At nanakaw niya pa yung purple buff dito. And gustong kumounter sana doon ng Aurora, pero since that is a Lancelot, maraming ways para sa kanya kung paano makakatakas. Nakikita natin ngayon na hindi lang one step ahead ang TNC Pro Team, literal na steps ahead sila against Aurora. Pero in compare with Game 1, hindi pa tayo nakakakita ng mga magugulat ka na lang na setups mula kay Light. Tila ba ngayon, alam ng Aurora na hindi pa nila kayang lumaban? Oo, kumbaga, planado pa rin ba hanggang ngayon yung pagtitiis na ginagawa nila? Kasi hindi rin sila nag-i-initiate at all eh. Ayun nga. Hindi sila sumusubok na kumuha ng kill o kumuha ng burst dahil alam yata din talaga nila na hindi pa nila kaya. Puro reactive plays lang yung nakikita natin from Aurora. But for TNC, okay sila dun. Masaya sila na sila yung agresibo at sila yung nagdidikta ng tempo ng laban. Sinisipla na nga ng TNC dito yung Lord. Samantalang si Chakno, literal na isusubsub din niya yung kanyang mukha against Light para nga naman maiwasan yung mga panggugulat dito nitong si Light na naging MVP pa doon sa game number 1. Pero habang tumatagal yung laban, sa mga star shatter na binabato ni Yue, pwedeng iyan yung maging sakit sa ulo ng TNC mamaya. Kaya naman, pinamaximize lang ng TNC yung lead na meron sila. Napagamit na doon ng ulti itong si Lancy, yung dark pa lang yun. So meron pa siyang brilliance dito, kaya matapang ngayon si Lancy. Matapang siyang umaharap, sumusubok din sila. Na-evoke ng evoke. Ang mga members ng Aurora, 50% HP on the Lord. Wow! Also, Benny Cutie finds a way to get Doming Kite.
At hindi nalalaban ngayon ang Northern Lights. Makukuha na ni Zaida at ng TNC Pro Team ang Lord. Kung kanina nabubuli mo ko dahil magkaiba yung matchup, ngayon hindi mo na kayang gawin yan, pero itutuloy pa rin ng TNC ang paghahabol dito against the Northern Lights. Pero joke lang, disiplina daw muna at sasabayan na lamang nila yung Lord doon sa baba. Now for Aurora, parang kailangan nilang mag-group up ngayon kasi napipick off sila ni Benny Cutie and yun naman talaga yung strength ng isang show. Yes. Partida, naka-concussive blast pa dito itong si Benny. And at the same time, hybrid pa Oo. yung binibuild up niya dito mga items. Naka-Warak siya plus Endless Battle, went for that brute force, and I think yung next pa niya, pwede pang si Halberd. Para pati yung Ruby at yung Lapu-Lapu, may sipa doon. Kaso naka-flicker lang si Dominic kahit makakatakas pa siya dahil nandyan si Zaida para tapusin ang misyon. Nakitili ng gold laner ng Aurora. Doon sa taas ay may nangyari, may Lord na nagmamarcha. Puputok pa naman yung Holy Blessing at makakadepensa ang Aurora. Pero again, if pick-offs yung strength ng lineup ng TNC, doon sila namumuhunan, doon lagi sila papunta. At ngayon magsasama-sama na naman sila sa harap mismo ng Northern Lights. Yung Dragon, inaabot yung likuran. May AOG pang kasunod pero may textures naman na sagot dyan. Etong si Light, si Edward ang naatasan doon sa harapan. Medyo Kasalhin malalim ng yata. damage pero siya'y nasaktan sa damage ni Zaida at ni Lancy. Ngayon aatras ang TNC at yun lang pala. Ang kailangan, Lancy with that crucial order of brilliance as well para i-dodge yung Star Shatter na magmumula kay Yue. And now, 9K, almost 9K gold lead na meron dito ang TNC. Meanwhile for Aurora, even though na pinasok sila inside the base, wala silang nagawa kasi nga hindi enough yung damage output nila para pabagsakin si Shakto, para pabagsakin si Trimar. Because look at their defensive items na talagang kayang saluhin yung kahit anong ibato dito ng Aurora at hindi natin may pagkakaila na for Aurora kailangan nila ng marami pang oras dito pero for TNC they really have the groove at mukhang nabasa nila ang Aurora for this game. Ngayon may equal chances sila than what they have nung game number 1. Kasi nung game number 1, sila yung yumuyuko dun sa sistemang ginagawa ng Aurora. But this time, sila yung nagdidikta ng kung anong pwede mangyari. Sila yung mga nauuna, sila yung mga gumagawa ng plays para manalo dun sa specific objectives. And for the last objectives na meron, hindi nakapunta, hindi naka-contest ang side ng Aurora. Kita-kita naman natin dito ang NFX GT30 Pro handcam kung paano gamitin ni Zaida ang Lancelot niya mainit din kahapon pa itong si Zaida no? Even sa paggamit ng Fanny, ngayon itinatahi niya dito lahat ng pwedeng tahiin. Kaya naman experience a victory for every madlang gamer brought to us by the Infinix GT30 Pro. Ngayon, for Aurora, sisilip sila dahil merong Lord, but it feels like for TNC, hindi sila mag-Lord hanggat hindi sila nakaka-pick off. Oo, parang ang plano, sige Chuck, taunt mo, pwedeng i-burst ni Lancy. And this time, hindi si Light yung target na yon. Naghahanap sila ng mas magandang target. May luxury silang mamili ngayon kung sino yung gugustuhin nilang patayin. Kaso sa gitna, si Benny Cutie ay hinapon na nga yung abandoned play na magmumula kay Doming. Kahit ito na yung gande ng Aurora. Hindi nga umabot yung Black Dragon form mula kay Trimar. Pero yung Lord ay hawak na ng TNC. Naghanap na lang ng pwedeng patayin ng Kite Brothers pero naging signal din yon para sa TNC i-burst down na ang Lord. At masasabi natin, okay pa rin yon para sa Aurora. Yes. Kahit papano, meron silang nakuha, mawawala si Benny Cutie, mawawalan ng threat. In 10 seconds, mabubuhay si Benny Cutie. Ang kaso lang, aabot si Benny dun sa Lord. Oo, at hindi lang yon. Hindi naman na natanggal yung fact na lamang pa rin ang TNC sa laban na to. Nalamang pa rin sila sa map control. Nalamang pa rin sila sa minion management. May AOG, papaloob. May counter nga lang mula kay Light. Nag-Astral Echo na rin si Yue para makita at papaangat ang mga members ng TNC. Pero mukhang si Dominic Kite, siya pa yung unang nawala doon sa laban. Buhay pa rin ang mga members ng TNC Pro Team. Mamamatay si Lancy, pero double for Trimar. May Lord pa silang kasama, pero iiwanan na lang din yan kasi yung gitna na lang ang target ng Phoenix Army. 4 na membro laban sa 3 liwanag ng Aurora. Pero mukhang kakalma ng bahagya. Nagantay lang ng mga minions si Zaida, pero aatras at medyo masakit na yung damage mula kay Yue. Maghahabol pa ba dito ang Aurora? Mukhang sagot ay hindi naman muna. TNC Pro Team getting
2 turrets. Nakuha nila yung taas, pati yung gitna, at hindi na rin sila lumalim pa. Alam nila yung threat, yung damage na nanggagaling dito sa Aurora, unti-unti na ring magpapa-array sa kanila, unti-unti na ring manunuot sa kanilang mga balat. Kaya nagiging maingat pa rin dito ang TNC Pro Team. Kasi nga naman, hawak na nila yung lead, pero ibang klase talaga si Yue sa paggamit niya ng Novaria. Even yung gustong nakawin ni Zaida na purple buff, nilalaban pa rin ni Yue. Oo, ninakaw niya ay yung ninanakaw sa kanila. Ganon katindi yung ginawa ni Yue doon with the help, of course, ni Light doon sa perfectly timed na Earthen Rampart at nailang si Zaida na magstay doon. This time, lamang pa din naman ng TNC. Although, alam nila sa sarili nila na hindi pa nila kayang i-infiltrate ng tuluyan ang base ng Aurora, and that is where the Novaria comes to play. Yung poke damage bago pa man magsimula yung massive team fight, doon nakasandal ngayon ng Aurora Gaming 35 seconds bago magkaroon ng Lord. And pwedeng ito na yung i-contest ng Aurora, pero kailangan nilang mag-ingat kasi ang TNC nagto-turn lang din talaga sila all the time dahil may kaya naman nilang patayin kung sino man yung mahuhuli. Napakasakit kasi ni Lancy, napakasakit ni Zaida. Dagdag pa natin si Trimar. They have enough damage to burst a hero mula dito sa Aurora Gaming. So kung sinasabi mo na magiging threat dito si Yue, parang kailangan madaliin ng TNC tong laban na to. Kasi kung umabot tayo sa late game, hindi nga malabo na baka mabaliktad pa yung laban. Lalong-lalo na pag makakita tayo ng mga unexpected star shatter plays mula dito kay Yue na manunuot na. So for TNC, yung 9K gold lead na yan, kailangan nilang mapanghawakan. Kailangan na nilang tapusin tong laban. Pwedeng simulan sa pagkuha ng Lord, pero tila ba ilalaban na rin to ng Aurora. Vision versus Vision. Si Chakno at si Light talagang nagkakasubsuban ng kanilang mga mukha Oo, 16 minutes na yan, 17 minutes na yan na halos magkadikit. 32k HP para dun sa Lord. Sino-soft reset lang ng sino-soft reset. Nag-aabang lang din si Benny Cutie mula dun sa left mid push. Kung susubok ba na lumaban ng Aurora dahil magandang target na itong si Doming kahit at ibibigay na nga ng Aurora, hindi pa rin sila ko-contest. 3 Turtles and 3 Lords, lahat yun nakuha ng TNC at may chance na naman silang pumasok sa base ng Aurora. Napakaganda ng sistema ang ginawa doon ng TNC. Nung nakita nila na medyo may mga umaambang heroes mula sa Aurora, ginamit ni Trimar yung kanyang ulti, ginamit ni Chakno yung sarili niya para takutin talaga ang Aurora. And at the same time, yung minions sa taas, nung alam nilang mas lamang na yung flow ng TNC in compare with Aurora, tsaka sila nag-burst down dun sa Lord. So ngayon, makakasama nila itong ikatlong Lord, kaya pa bang dumipensa ng Northern Lights? O makikita natin ngayon ang nagiinit na Phoenix Army to tie this series na conceal sa harap pa mismo ng Aurora. Pero kita-kita rin naman sila, kasama na yung Lord. May mga flickers, available ang skills, kumpleto ang TNC. AOG plus Black Dragon Force, si Doming kahit yung gusto unahin pero may ayaw offended play, pang counter engage, Trimarilla 1-8, pero tumatower lang ang buong tropa ng TNC at hindi sapat ang game number 1 para tuluyang patayin ang apoy ng Phoenix Army.